So mga kasolid, samahan niyo po ako ngayon. Bibiyahe tayo sa aking magandang nanay, ang aking mother dear. Uuwi tayo sa sawmill. Samahan niyo ako ng 20 to 30 minutes na biyahe. So, start na tayo. Tara, let's. Ito nga mga kasolid. Bago tayo, habang bumubiyahe tayo, huwag natin kakalimutan na magdasal, na mailigtas tayo sa kapahamakan, makauwi tayo ng maayos sa pupuntahan natin, makarating tayo sa pupuntahan natin. Kasi ang aksidente, hindi mo rin masasabi kung anong oras, kung kailan, at kung saan. Kaya magiging matibay na sandata natin sa mga biyahe, malapit man o malayo, ang pagdarasal. Kasama na rin dito ang pag-iingat natin sa mga biyahe natin. Maging maliksi tayo sa mga kilos natin at mapagmatsyag sa bawat dadaanan natin. Marunong tayong magbasa ng mga signboard para maiwasan natin yung mga traffic rules. Usapang traffic rules tayo nga pala habang bumabiyahe. Magkwentuhan tayo about sa mga traffic rules. Habang bumabiyahe ka, siyempre, iisipin mo rin yung mga bagay-bagay na alam mong maging advance sa utak mo. Kung tatawid ka ba sa bawat kanto, kung gaano ba yung bilis ng takbo mo, depende sa lugar na pupuntahan mo. Medyo mahina yung audio natin mga kasolid pero okay lang yan. Sige, go tayo. Yung mga biyahe natin, lagi nating iisipin yung kaligtasan natin at kaligtasan ng mga masasalubong natin. Hindi lang para sa sarili natin, kundi sa mga taong sa mga riders din, ng mga motorista na mga nasasalubong natin, nakakasabay natin sa kalsada. Iisipin din natin may concern din tayo para sa kaligtasan nila, hindi yung para lang din sa kaligtasan natin. Lagi nating iisipin na may pamilya rin nag-aantay sa kanila. At syempre sa iyo rin, na ikaw mismo na may hawak ng manibela. Maging kapag matiyag ka sa mga signboard, yung mga like halimbawa ng stop, full stop, one way, yung mga ganun ba. Number 1 din syempre, mag-iingat tayo sa mga halimbawa, yung mga natin, yung mga pedestrian lane, yan. Kahit walang tumatawid dyan, may dumaan na nadaanan natin yung pedestrian lane, pero walang tumatawid, kailangan mo pa rin mag-minor para sa kasiguruhan. Kasi nga dapat lagi tayong advance ang pag-iisip natin. Wag yung bira lang tayo ng bira, na pag umawa ka ng silinyador, ng throttle, piga ka lang ng piga. Kailangan nga, sabi ko, tulad ng inuulit ko, kailangan advance lagi ang isip mo pag hawak mo ang throttle ng iyong motor. Lalo na kung 2 wheels lang ang dala mo or motor lang ang dala mo. Kasi madalas na nadidisgrasya mga motor. Real talk po tayo. Mga motor ang madalas na nadidisgrasya. Kasi nga dahil sa maliit, madaling sumingit, mabilis, nauunahan natin yung mga 4 wheels. Kailangan maging responsible tayo sa pagmamaneho. Iwasan natin yung hindi na kaya pero pinipilit pa. Huwag nating ipilit yung mga bagay-bagay na alam naman natin makakadisgrasya sa atin. Masarap na nagpapatakbo ka ng mabilis. Yung impact ng hangin sa katawan mo habang tumatakbo ka, parang feeling mo ang presko-presko. Tapos feeling mo lumilipad ka. Tapos titignan ka pa ng mga tao, feeling mo ang galing-galing mo. No, mali po yun. Dapat maging responsible ka sa mga dinadaanan mo, sa pagdadrive mo. Alang-alang sa mga taong nag-aantay sa'yo. Sa mga pamilya, sa mga anak, mga magulang, sa asawa na nag-aantay sa'yo sa bahay, na makakauwi ka ng buo. Kasi umalis ka ng buo, dapat maayos ka ding makakauwi. Buo ka rin makakauwi. Yan po ang lagi nating tatandaan bilang riders po, at madalas na gumagamit ng 2 wheels lang. Kasi madalas na na-aksidente, kadalasan motor. Bilang riders,
O motorista, lagi kang responsible sa mga ginagawa mo. Halawa, huwag kang papadala sa bugso ng iyong damdamin. Na kapag pumiga ka ng throttle, sarap na sarap ka sa pagmamaneho mo. Na akala mo ang dami bumibilib sa'yo, mali po yun. Dahil kung responsable kang tao, kahit mabagal ka pa, kahit malit kang umuwi, ang importante nakauwi ka ng maayos sa pamilya mo, nakabalik ka ng buo at walang diferensya. Kasi ganito yan mga kakasolid. Nadisgrasya ka na, nagka-problema pa yung motor mo. So dalawang gastos. Sabihin na nating minor lang yung tama mo. Yung motor mo, paano? Ano na nangyari sa motor mo? Natural, gagastos ka nun. Gumastos ka na sa sarili mo, gagastos ka pa sa motor mo. Okay, gas up muna tayo mga kasolid. Gas up muna tayo. Yun, magpapagas muna po tayo sa halagang 100 pesos. Maliit lang naman tong tangke ko. Kita nyo naman mga kasolid. Maliit lang yan. Uy, si ate, cute ni ate Si ate, babae pala ang ano dito, ang pump attendant. 100 lang tayo, 100. Yun po. Uy, nalaglag pa yung kaisa-isa kung pang 100 na matitira. Ayan si ate, ang ating full attendant, babae pala. Mukhang nag-iisa lang siyang babae. Mukhang di pa. Ang galing! Ang galing! Nagpagas ako nito kahapon bago kami pumunta kaninang umaga bago kami pumunta ng charity. Malapit lang naman yung charity. Kaya siguro konti lang inadagdag, pero ipipilit natin yung 100 na magkasya. Yun, nagkasya naman po. Kasi ate, kaway ka naman. Yung pala. Salamat po ate, salamat po, salamat. Oops. Hindi totoo yan. Alis na tayo ulit. Tuloy ang biyahe. Dala ko nga pala yung helmet ng anak ko kasi susunduin ko siya, si Larry Lynn. Susunduin siya na kay lola niya dyan sa sawmill. Kaya dinala ko yung helmet niya. Nagpunta siya doon, hindi niya binitbit yung helmet niya. Sinundo siya ng lola niya na masahe sila. Wala siyang dalang helmet. Hindi kami pwedeng bumiyahe pabalik nang wala siyang helmet at mahuhuli kami. So, tara na mga kasolid, diretso pa rin tayo. Diretso na to hanggang sawmill sa bahay ng mother deer ko. Ni Mother Deer. Bali, andito tayo ngayon sa Calaklan National Highway. Napunta na tayo ng sawmill. So, usapang helmet naman tayo. Sa mga helmet naman na gumagamit, hindi importante yung maganda yung helmet mo. Mamahalin, matibay. Kasi kadalasan, hindi lang naman sa ulo ang nagiging dahilan ng pagkamaray ng mga nadisgrasya sa motor na nasasawi. Kaya tayo binibigyan ng ino-optionan tayo na magkaroon ng helmet na nire-record na mag-helmet para kung sakali, ito po real talk po to sinasabi ko. Kaya tayo nire-record ang helmet para kung sakaling may mangyari sa ating hindi maganda, na disgrasya ka at nasawi, buo kang nakaburol. Real talk po to, huwag po kayong matatakot, huwag kayong kilabutan, pero totoo po yung sinasabi ko. Talagang kailangan naka-helmet ka para kung halimbawa mangyari sa'yo, kung sawi ka, nakaburol ka, buo yung ulo mo. Buo kang sinisilip sa loob ng ataol mo. Hindi tahi, walang tahi. Or yung iba nga, hindi na binubuksan yung ataol kasi nga grabe yung pagkawasak ng ulo. Ang dahilan po ng totoong paggamit ng helmet, yung buo yung ulo mo, mawala ka man. Kasi maraming dahilan ng pagkadisgrasya na pagkasawi sa disgrasya ng motor. Kadalasan nga yung nababasag yung bungo, ganun. Pero minsan kahit naka-helmet ka nagkakaroon pa rin ng disgrasya sa ulo. Kahit ang ganda pa ng helmet mo. Kaya mag-helmet pa rin po tayo kahit na anong mata namang na mangyari. Isa pa, pag nahuli ka nang wala kang helmet, ang bayad nun, pag nahuli ka, pinakamababa po ang 1.5. So, andito na po tayo sa part ng, ano bang part to? Cali Beach na tayo. Kapunta na tayo ng Cali Beach. Bumabiyahe pa rin tayo ng Cali Beach. Dumaan na tayo ng sementeryo ng Calaklan
So, ito na, part na tayo ng Ocean View, pababa na tayo ng Cali Beach. Dire-diretso lang po ang biyahe natin yan. So, nagbo-voice error yata ako. Kasi yung lapel ko po, nagka-problema. May lapel ako, kaya lang, ewan ko anong problema dito, hindi ko alam. Medyo basag ng konti. Oh, may nakikita akong huli. Yun, sana wag akong parahin. Kasi pasok ako. Yakoy. Ayun ako. Huli si Kuya. Tinitignan. Nakatingin sila sa akin. Kasi nakatutok yung camera. Alam nila kinukuha na sila ng camera. Hindi nila alam. Nagbablog ako sa mga oras na to. Yun. Pero diretso hindi ako pinara. Buti na lang hindi ako pinara. So, diretso lang tayo mga kasolid. Ito po ang Cali Beach yan. Ay siya nga pala. Papromote ka na po lang Olonga po. Yung mga katulad ngayon, summer po ngayon, baka gusto po ng mga tiga ibang lugar na magpalamig, lalo ngayon sobrang init po at El Niño po tayo ngayon. Mga gusto pong magpalamig, maligo ng dagat. Open po ang Olonga po City sa inyo sa mga resort namin dito. Marami pong resort dito sa Olonga po na pwede niyong pagpilian. Meron din kayong pwedeng tuluyan dito, mga hotel. Ayan po ang beach, isa sa beach dito sa Olonga po, public beach, pero mura lang po ang entrance dyan. Yung Driftwood Beach, ito po yung part ng 164 dito sa Barreto. Medyo mabagal lang tayo dito kasi maraming sasakyan na tumatawid bukod sa National Highway. So malapit na po tayo ng Sawmill ngayon. Palapit na po tayo ng palapit dito sa lugar ng mama ko sa Sawmill. Ang Sawmill po kasi boundary siya ng Olonga po, Subic. Kung makikita po ninyo yung arrow na yan, yan po ang boundary ng Subic, Olonga po. Ayan po, welcome to Subic. Nakalagay naman po, kitang-kita nyo naman po dito sa video, di ba? Welcome to Subic. Yan po ang boundary ng Olonga po to Subic. So papasok na po tayo ng Sawmill. Ito po ang Sawmill. Yan. Ayan po ang Sawmill. Ito dito po ako lumaki sa Sawmill. Tumira kami dito siguro 11 years old lang ako niyan. Or 10 years old ako nung lumipat kami diyan. Pero okay naman po. Shoutout nga po pala sa mga tiga Santo Tomas tsaka tiga San Isidro. Shoutout po. Ewan ko kung may nakakakilala pa sa akin dito kasi madalang na ako umuwi dito eh. Actually, ang uwi ko lang dito Sabado or Linggo. Ganun lang po. Saturday to Sunday. Kasi sa bayan na mismo ko ng Olonga po nakatira, nangungupahan po ako doon. Pero dito ako nag-elementary. Dito ako natapos ng elementary sa Santo Tomas. 2 school po pinasukan ko rito. Na grade 3, grade 4 ako sa San Isidro. Pagkatapos, nag grade 5, grade 6 po ako sa Santo Tomas. Sa Santo Tomas po ako gumraduate ng high school. So, ito na nga po tayo ngayon sa Santo Tomas. Medyo traffic kasi makipot lang ang kalsada rito. Tapos may dadaang 4 wheels. So, talagang kailangan yung mag-minor. Hindi kayo pwedeng pumiga ng throttle ninyo. So, ito pa, dire-diretso pa rin tayo. Maandar. Medyo traffic, dandahan lang ang takbo. Yun. Kita mo si kuyang nakakotseng pula, oh. Nakasignal siya, samantalang di naman siya liliko, diretso naman siya. Ayan po ang boundary ng San Isidro. Baling dinaanan natin kanina isa Santo Tomas. Ito na po, papasok na po tayo ng San Isidro, Barangay San Isidro. Shoutout po sa mga tiga San Isidro. Yan na, oh. Tignan nyo yung signal ng kotse, oh. Unahan ko nga, inovertikan ko na. Ma-overtake na ako sa kanya kasi hindi ko alam kung saan siya pupunta. Nakasignal siya pero hindi naman siya lumiliko. Tapos ang bagal ng takbo niya kaya na traffic lalo. Inunahan ko na po siya. Total maluwag naman po. So, diretso na rin po tayo. Actually po pala, itong Santo Tomas, tsaka San Isidro, itong part ng Sawmill. Dati itong rough road na-improve lang po. Kasi magaling po ang mga politiko rito. Talagang inaasikaso nila. Ayan. May susunod na tulay dyan. Yung susunod na tulay, dyan tayo papasok sa tulay. Papunta doon sa amin. Alam ko, Hulok yata ang tawag dyan sa lugar na. So, pasensya na po, nakalimutan ko na eh. Ito po ang resort ng Krels. Yan po ang Krels, nag-iisang resort dito sa may part ng papuntang Hulok. Krels, swimming pool po yan. Bali, 2 yan, kabilaan. Ayan yung kabilaan po yan. Dinadayo yan ng yung iba mga malalayong lugar pang pinanggalingan. Dumadayo dito dahil
balita nila, maganda. Pero sa tagal ko po rito, hindi pa ako nakapasok diyan kahit minsan. Ito, sementado na nga. Buti nga, sementado na po itong lugar na to. Dati, lubak-lubak to. Lalaki ng bato. Tsaka buhangin. Pero ngayon, okay na po. Okay, shout out po sa mga tiga Barrio Makugon po. Ayan. Ito kasi itong part na to, Barrio Makugon ang tawag dito. Bali, shout out po sa Barrio Makugon. Yun. At ang hams dito, halos sunod-sunod ang hams dito. Pero okay naman po itong lugar na to, tahimik naman po. Tsaka mababait naman po ang mga tao rito. Natural, dito ako lumaki. Kaya alam ko. Yan. Dito, chill-chill lang ang takbo ko. Marami pong yung mga riders po na gustong mag-adventure, gustong mag-long ride, o mga vlogger na gustong kumuha ng mga vlog, mga content. Dito po kayo pumunta, marami po kayo mako-content dito, marami kayong maiba-vlog ditong lugar na magaganda at tahimik. Mahaba po itong lugar na to. Shoutout nga pala sa iyo, Paps, yung gumawa ng motor ko yan. Diyan ako nagpapagawa minsan ng motor pag may problema ako sa motor at dito ako inabutan. Kasi ang layo pa, pupunta ka pa ng Olonga po, ang layo. Eh kung sira na yung motor mo, hindi na tumatakbo talaga, itutulak mo ba hanggang Olonga po? Eh may malapit-lapit naman na mekaniko. Kaya doon ako nagpupunta. Tsaka mabait yung mekaniko na yun, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pinupuntahan niya ako sa bahay ng personal, siniservice niya ako, doon niya na ginagawa sa bahay. Or kaya kukunin niya yung motor, itutulak niya papunta sa talyer niya. At mura lang po naman siya maningil. Okay naman po yung gawa niya. Actually, yung motor ko sirain po talaga. So, ito, malapit na po tayo. Lugar ng mother dear ko, sa lugar ko, sa kinalakihan kong lugar. Diretso lang, chill-chill lang sa pagtakbo. Tsaka masarap ang hangin. Isipin mo, kabilaan, tinatakbohan may parehong bukid. Kaliwat kanan mo, bukid. Ayan, pasok na po tayo dito. Yan, medyo, ito, rough road na po to, hindi pa nasisemento. Sa tagal ng panahon itong lugar na to, ilang beses nang pinasok ng politika to, tuwing may halalan, tignan nyo naman po yung lugar. Rough road talagang lalaki ng bato. Puro sila pangako na gagawin to. Kaya shout out po sa politiko ng Barreto. Bawal yan. Balikan nyo naman itong pinangakuan ninyo na aayusin na daan na hanggang ngayon hindi pa naaayos. Kita nyo, oh, puro lubak. Elementary pa lang ako, ganito na itong daan na to. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Ilang politiko na ang pumunta rito, mga tumatakbong basta politiko. Hindi ko na sabihin kung anong klaseng politiko yun. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. O ng Diyos, ito, buhangin pa rin. At pagkaputik-putik ng pag-ulan, pag tag-ulan, talagang putik, kawawa yung mga tao rito. May sasakyan ka man o wala, maglalakad ka o sasakay ka, talagang kawawa. Kaya minsan yung mga tricycle, ayaw na pumasok dito. Yung mga namamasahe ng tricycle, hindi na sila pumapasok dito sa lugar na to pag tag-ulan kasi sobrang putik. Lumulubog sila. So, ito, papasok na tayo. Yan, nakikita nyo pa, yun yung compound ng Marian Hills. Yan po ang lugar ko. Yan, kita nyo po, my home. Yan ang aking home, ang Marian Hills. Shout out po sa mga tiga Marian Hills. Andito na po si El Sancho Motovlog, dumating na po. Maganda po itong lugar to, tahimik. Ayan, simbahan po yan. Nakita nyo na yung simbahan. Halos lahat ng nakatira dito yung mga kababata ko kasi nga dito ako lumaki. Ayan po, papasok sa amin. Medyo makipot ang daan. Saktong-sakto lang yung motor. Kung may 4 wheels ka talagang hindi ka kasya ang 4 wheels. Hanggang motor lang. Pinasemento ko nga pala yung rampahan ko paakyat. Kasi nga, mahirap rumampa dyan kung rough road. So, bubuksan ko muna yung gate. Ang kaso, ito na yung anak ko, sumalubong pala sa akin. Hinantay pa akong bumaba. Yung pala, siya rin pala ang magbubukas. So, pakibukas na lang ang gate at papasok na po ako. So mga kasolits, andito na ako. Thank you so much po sa pagsama sa akin. Maraming salamat.